Maraming nagtatanong paano improve yung communication skills nila. So matagal kong tinanong yung sarili ko kung paano isosolve tong problem na to. So marami akong pinag-aralan na explanation, tapos pinag-aralan ko kung paano ko isi-simplify yung explanation para kahit sino, madali niyang maintindihan. Yung English communication skills, combination siya ng comprehension at expression. Ano ibig sabihin yan? Yung comprehension kasi, ibig sabihin, naiintindihan mo. Okay? Naiintindihan mo. So, comprehension is understanding what you're reading and listening to. Malamang narinig mo na yung expression na reading comprehension, listening comprehension. Ang ibig sabihin lang yan, naiintindihan mo yung kung ano yung nababasa mo, kung ano yung napapakinggan mo. So, yun yung comprehension. Dito pumapasok yung advice na manood ka ng English movies, TV shows, magbasa ka ng books. Listening comprehension yun. Nakikinig ka habang nanonood ka ng movie, nakikinig ka habang nanonood ka ng news, nakikinig ka ng podcast, interviews, videos, so on and so forth. Comprehension lahat yun. In a way, nakakatulong din yun kasi nakakapulot ka ng vocabulary, nakakapulot ka ng phrases, nakakapulot ka ng sentences na pwede mong gayahin later on. So, to an extent, nakakatulong siya. So, comprehension. Ito yun, comprehension part. Reading and listening. Next. So, dalawa yung part niya, di ba? Comprehension. Yung isang part niya, expression. Marami sa atin, kulang dito. Kulang tayo sa expression. Ito naman ang expression. Expression is speaking and writing. Expression means sharing your ideas by speaking and writing. So, ito yon, expression. Express, self-expression, express yourself. Ito lahat yon. Pag yung problema mo, nasa interview ka, ang dami mong ideas, pero nami-mental block ka, hindi mo may buka yung bibig mo, nahihiya ka, expression yun. Anong problema? Anong problema sa ganung sitwasyon? Simple. Kulang ka sa practice ng pag-express mo ng sarili mo. So, expression is sharing your thoughts and ideas by speaking and writing. Ito yun. Okay? Ngayon, diba, balik tayo. Ano yung requirement? Ano yung requirement? Ito yung problem sa expression. Yeah. Ito yung problem sa expression. Okay? Hanap ba? Okay. Ito yung usual problem na na-encounter. Grammar, pronunciation, mental block, tsaka confidence issue. So sabi ko kanina, expression is speaking and writing. So kailangan mo ayusin yung speaking mo, kailangan mo ayusin yung writing mo. Ngayon, yung iba kasi, ang advice nila dito, mag-practice ka sa harap ng salamin ng parang tanga. Mag-practice ka sa harap ng salamin na parang hindi ko kaya yun. Nahihirapan ako pag yung kinakausap ko yung sarili ko. Masaya pag may kausap ka, mas madali pag may kausap ka. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, may kausap ka, 'di ba? Minsan mahirap makahanap ng magaling makipag-usap ng English. Yung iba ang advice nila, maghanap ka sa chat. Maghanap ka sa chat. Ano mangyayari pag naghanap ka sa chat? Usually mga manyak yung nakikilala mo sa chat room. Hindi magandang use ng oras yun. Ang best advice na na-encounter ko is mag-practice ka magsulat. Ito yung main focus pag nag-aaral ka. Pag tinatry mong improve yung communication skills mo para sa professional setting. Kasi ito lang yung main activities eh. Introduce yourself, ask questions, give instructions, saka share stories. Ito yung ginagamit sa interview, ito yung ginagamit sa call center work, customer service situation, technical support situation. Nagbebenta ka, ito yung ginagamit sa sales na situation. You talk to a potential client, interviewer, customer, you're going to introduce yourself, you're going to ask questions, tapos pag oras ng bumili, you're going to give instructions. Pag may objection siya, kailangan niya ng convincing, mag-share ka ng story. And part yun ng communication process. So, ito yung gagawin mo. Since alam mo na to, ano yung isusulat natin? Ito lang. Since marami sa inyo naghahanap ng trabaho, ito muna yung focus. And kahit hindi ka naghahanap ng trabaho, gusto mo mag-improve ng English communication skills mo, kailangan na ready to. Kasi ito yung topic. Pag nakilala kita, ano yung unang tanong ko, pangalan mo? Pagkatapos, ano yung gusto kong malaman? Saan ka nagtatrabaho? Kunyari, interesting ka, ano yung gusto kong malaman? Yung mga life story mo, skills and interest. So dito lang umiikot yung conversation natin. Alam ko, pag nag-meet tayo in person, meron kang ganito. Meron ka talagang ganito. Lahat tayo merong ganito. To an extent, yung iba, well-prepared yung ganito. Yung iba, few sentences lang yung ganito nila. Lahat tayo may ganito. Pero ang problema, kung pupunta ka sa interview at English yung required, hindi mo kailangan mo ng English version ng lahat ng to. Diba? Hindi yung pag, kunyari, English yung required dun sa kausap mo, may kausap kang foreigner, may kausap kang interviewer sa call center, yun lang talaga, wala silang alam na Filipino or kung ano man yung language mo. Kailangan mo English version ng life story. Hindi yung mag-ahagilap ka pa ng words na gagamitin mo. Kasi napakahirap talaga nun. Write about your life story. Ano yung life story mo? Simple lang naman. Ang kailangan mo is saan ka pinanganak, saan ka lumaki, ano yung mga major events na nag-shape ng buhay mo. Gagawa ko ng video tungkol dito. Tapos work history. Mula pagkabata, ano yung gusto mong maging? Tapos ano yung pinag-aralan mo nung college, kung nag-college ka? Tapos ano yung mga naging unang trabaho mo? Ano yung mga natutunan mo doon? Sunod hanggang sa yung pinaka-last na trabaho mo. Hanggang sa, bakit ka nag-a-apply doon sa ina-applyan mo? Skills and interest naman, napakahalaga nito. Kasi ang interview is a conversation. And it's not just a conversation about business. Interviewers talk about personal matters to find out if you're actually a good person. They want to know if you're a good person to hire. They also want to know if you're a good person. So paano malalaman yung good person? Sino ka ba outside of your job? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo? Ano yung mga pinag-aaralan mo? Like ako, for example, mahilig ako mag-gym, mahilig ako mag-practice ng martial arts, mahilig ako magkalikot ng computer. So yung knowledge ko dun sa different disciplines and different skills na yun, nagiging interested yung interviewer sa akin. Nag-aaral ako magluto. So minsan yun yung pinag-uusapan namin. Natuwa siya, 30 minutes kaming nag-discuss about exercise,
food, travel, martial arts, so on and so forth. Tapos job offer na. So, kailangan kaya mong makipag-usap. Kasi all the while, alam ko yung iba sa inyo naisip nyo, wala naman pakialam to sa life story ko, wala naman tong pakialam sa skills and interest kasi hindi naman related sa job. Pero secretly, marami sa kanila, ang ginagawa nila, judge nila yung communication skills mo just by listening to you share your story. Kasi lahat naman tayo pwede mag-prepare ng work history eh. Diba? Pwede kang mag-search ng how to answer interview questions, pwede kang mag-search ng how to, iba-ibang how to talk about pwede ka mag-search ng how to talk about a problem that you resolve at work. Pwede ka mag-prepare ng story about how you dealt with a difficult customer, how you dealt with a difficult boss. Pwede mo ihanda lahat yun. Pero paano nila i-check kung marunong ka talaga magsalita or maayos ka talaga magsalita sa mga bagay na hindi mo pinractice? Yun, we're going to ask about your life tsaka skills and interest. So, maganda ka, kaya mo to. Not just for interviews, for work situation, for different situations. Malay mo, may makilala kang foreigner na potentially makakatulong sa'yo. So, every little thing counts. So, practice. Sulat mo muna. After mo isulat, pwede mong ayusin yung one sentence at a time. Pwede natin ayusin kung ano yung problema. Pwede mo ring basahin ng malakas para ma-practice mo yung pronunciation. Tapos, pag binasa mo yung ng malakas, tapos medyo awkward yung pagkabasa mo, baka may problema yung sentence. Kasi ganun, pag pinapakinggan mo yung sentence, doon mo naririnig yung problema. Ay, haba masyado yung sentence ko, baka pwedeng iksihan ko. Kasi pag maiksi yung sentence, madali siyang tandaan, madali siyang sabihin. Pero pag napakahaba ng sentence, napakahirap niya, napakahirap tandaan, napakahirap sabihin. So, hanap ka ng ibang sentence na pwede mong gamitin. Yun lang naman,